nakakatakot. Nakakatakot, parang kakagatin yung kamay. Nagbabalik ang inyong lingkod para po sa panibagong vlog. So for today's video, pupunta po tayo sa Hinsedan. So hindi ko siya ginugel, hindi ko siya ni YouTube. Random vlog na po ang gagawin natin. So after the Hinsedan, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya very excited po ang inyong lingkod na si Yams TV. So wag na po natin patagalin pa. Start the video in 3, 2, 1. Grabe yung ganda, parang postcard lang. Parang hindi totoo yung view. Wow! Grabe. Dry nga lang talaga ngayon yung kanilang dam kasi nga summer. Pero pag normally daw talaga malakas ang agos ng tubig dyan. So pupuntahan naman natin yung lugar daw ng mga kangaroos and wallaby. Kung saan matatanaw natin sila ng malayo. So sana makakita tayo. Kanina nakakita ako ng wallaby nung nandun kami sa kotse. Hindi ko nga lang siya na-videohan. So first time ko makakita ng wallaby dito sa Australia. Grabe. Pag titignan mo siya, nakakalulak. Para akong malalaglag. Ang ganda ng view. Parang mga apat sila. Dati, nung nagpunta kayo dito, nanginginain sila dyan, mga kangaroo. So, pero ngayon wala tayong makita. Walang lagaslas na. Time check 8:15 pa lang no tita ng umaga, pero mainit na. Pero malamig yung hangin, kaya lang yung sikat ng araw napakainit. Lugi ako, wala akong long sleeve. Hindi ko expected eh. Pero okay lang kasi maitim naman na ako eh. Kaya okay lang kahit mabilad. Sa Pinas nga, eh, pag nagbablog tayo ng mga manok, diba wala tayong cover. Kaya carry lang yan. Carry bells ang init. Ayun si Tito. Alay na nalakad ni Tito. Ganado maglakad si Tito. At least may exercise si Tito kahit papaano. Nakapag-walking siya ng mahaba na yung nilakad ni Tito. Oh. Ayan na oh. Doon kami galing. Oh, alay na nalakad ni Tito. Oh. Nahabol namin siya. Bilis na naman lumakad. Ay, ang galing. Ang galing. First time ko makakita ng black swan. Malayo nga lang tayo. Tignan natin kung masu-zoom in natin dito sa area na to. Kita nyo ba mga kaya? Yan. Mga black swan. Ang galing. Promise. Gumagalaw. Alam ko tuloy pa to. Ayan, ayan, gumagalaw.
Ayan, gumagalaw sila. Kala nyo, parang bato lang, pero gumagalaw yan. Titigan nyo maigi. Oh. Diba? 5 minutes later. Ayun! Ha 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 ha! Ha! Stop it! Ayun! Ayun sila. Nakita ko sila, pero malayo tayo. Oo nga po, sa may poste. Ayan o. Yehey! Congrats sa atin! Nakakita na rin ako ng kangaroo! Ay! I'm so happy! Success! It's a success! Nakakita na kami ng kangaroo at saka ng wallaby. So, kangaroo yun yung malaki. Ayan. Tapos yung maliit po is the wallaby. Ang laki. Parehong kangaroo yan, tita. Yun, nakatingin siya sa atin. Haha. Kayo o nga, kangaroo nga yung isa. Nakayuko lang siya. Parang nakayuko na nakaupo. Kangaroo nga. Kanina nakita ko, tita, wallaby yung maliit. Oo. Legit yan. Aha, really? Okay, thank you. Nandun na si Tito. Hindi na makita ng camera kung gaano siya kalayo. Nabol namin si Tito. Ay! Siguro, tita, yung dalawa kanina, dumaan sila doon sa no entry, pumasok sila dyan. Tapos, lumapit sila doon. May mga swan doon, oh. Ayun, oh. Ba, matigas ang ulo. Ayan, so doon tayo galing kanina. Ang layo na nang nalakad natin. Ayan. Nahanap natin si Tito kasi hindi na natin siya makita doon. Much later. Balik na siya. Madaya kami ni Tito. Inaantay na lang namin siya bumalik. Ayun o, hanggang doon nilakad ni Tito. Ayan, ayan na siya. Zoom in natin kung makikita. Ayan. Ayan na si Tito. Sumalakad na pabalik. Antay na lang namin siya, syempre. Malayo yun. Ayan na ang Tito. Malapit na siya. First time lumakad ni Tito ng ganyang kalayo, sabi ni Tita Sol. Daig ka namin, Tito, dahil kami nakakita kaming kangaroo. Yes! Laki-laki na. Nakakita kami ng kangaroo. Opo. Tito, anong pakiramdam lumakad ng ganyang kalayo? Kaya mo pa ba? Kaya mo pa, Tito? Kaya mo pa? Kaya pa? Kaya. Ayun, kaya pa daw. Kaya naman pala eh. A little longer than a few minutes later. Parang ayaw ko kung kain. Sobrang. Much later. Pasok na tayo sa Carambin Wildlife Sanctuary. So, hinahanap natin kung saan bibili ng ticket. So, siguro dito na nga. So, pagpasok pa lang natin, meron tayo agad na ispatan dito. Itong wallaby. Sila yung baby kangaroo, no, tita? Kangaroo sila na maliit o... Hello! Hello! Hi! Hello! Tita, knock-knock. Who's there? Wallaby. Wallaby. If you wanna be my lover.
Parang tao na nakaupo. Hi, Wallaby! Hello! Hi! Hi! Para siyang daga, no? Ayan siya, oh! Oh! Last time na nag-visit kami sa Daisy Hill, tulog na tulog. So ngayon nakachempo tayo ng gising. Yung isa, as usual, tulog. Hello! Kain siya ng kain. Hi! Hello, koala! Koala, koala, koala! Hi! So fluffy. So cutie. Ang ganda. Okay, matulog. Inaantok na siya, oh. May mga inaantok na. Oh, tinan mo yung eyes niya, oh. Sleepy na siya. Alam niyo ba mga kayami, koala, tulog siya ng 18 to 22 hours a day. Grabe, ilang oras lang siyang gising. Naantok na yung mata niya. Alaya. Galing. Nangangati-ngati pa, oh. Nangangati-ngati pa siya. Ang cute. So, yung pangalan pala ng koala na yan is si CJ. Ang cute. Para siyang baby. Kapit na kapit talaga sa kamay. Ang cute-cute. Ang cute na kumakain. Ayan, may train pala dito. Pwede kang sumakay. Ayan. So, ikot tayo kung ano-ano pa yung makikita dito. Ayan, so nabigyan tayo ng park map, time, and table. So, sa mismong entry area. Scary. Scary. Sabi nga ni Tangtad, scary. Snake. Ayun. Ayun siya, nasa dulo. Nakakatakot siya. Isang bite ka lang yan. Patingin siya sa atin. Liit ng ulo. Parang ano, punta mo sa doon. Pero maliit lang. Hindi ganito. Point for our waterbird and eel talk. My name is Maddie and I'm joined by a wonderful wildlife volunteer Jade to help with today's speech. Of course, the stars of the show are our magnificent Australian pelicans, and we do have one member that lives with us in the lake, and that is Line. This is her here. And of course, these pelicans are spectacular birds. Are they feeding the As you can see, they're one of the largest flying birds in the entire world. You can also see. And because they spend so much time flying, they also have an incredible adaptive behaviour which we like to call sleeping on the wing. So they effectively shut down one half of their brain, whilst the other half of their brain remains vigilant to environmental factors. We're going to move on to the eels now. Yeah, that's the one. I hope maybe you've seen them before. We're going to start stamping our
they are flying on the actual instinct to locate the food source. We are feeding them chicken eggs, but in the wild they do not eat chicken eggs. In the lake here, they'll eat anything that makes a small splash or a small vibration. So mostly like small fish. But also coming in the spring, they'll eat like the baby ducklings and baby seagulls. It's a little bit sad, but that's what they do. They do have really razor sharp plates that are in their mouth. So what they do is they grab onto their prey and then they rip whole chunks from it and swallow it down whole all the time to get to a new pond. And if they can't get to their new lake, they will in fact just live in the muddy puddle. But they mature at 30 to 40 years of age, so they're really big species. Well, ladies and gentlemen, that's all for the Pelican and Eel Talk. Nakakatakot naman siya kasi. Ano ba yun? Nakakawala lang siya talaga dito. Kaya nga, hindi siya tatakot. Ano ba ako sa sakit na nakikita? Dahan-dahan tayo. Padaan po. Padaan po. Parang rabbit ano? So, ito yung capybara. Laki niya. Para siyang rabbit. Pero ang laki. Rabbit na parang daga na malaki. Sobrang laki niya. Parang rabbit yung muso. Opo. Yan ng nguya. Kain siya na ng kain niya sa tutulog. Pakialam sa mundo. Ayan. Ito, binturong. Tulog na po. Parang siyang monkey. Kita naman. Cotton top tamarind. Hello. Hey. Para siyang ano nga. Katalikod lang. Hi! Say hi! Hi! Hindi ka humarap. Kanina nakaharap ka dito eh. Uy! Hi! Hi! Yun, marap. This one? Maybe you climb. Yeah, in front of you. Red panda. Red panda. Nagsasalita siya, oo. Oo. Ang galing. Nakakatakot. Ang mabaho yung boses niya, ma-bass. Oh, yan yung iba, nasa ibaba. Ay, ang ganda. Magkakaya ka. Hindi ko nakakandita. Ito pala. Magkayakap sila. Bye-bye! Ayun yung isa. Sweet nila, oh.
Magkayakap pa sila. Ayun o. Ayun o, nag-sleep sila. O kasi ano sila, no, nocturnal sila. Tulog sila sa umaga. Sa gabi sila gising. Ang galing mga kayami, o falls pala talaga to. Akala ko kanina man-made. So natural pala talaga siya. Ito pa yung isa. Ito man-made or totoo? Galing din sa bundok. Nakaano pala tayo. Para sa mga ibon, hindi sila makalabas. Naka-net pala to. Dito, tita, oh. Oo nga, 3 kangaroo rin yung ang gulat nga ako, nasa taas siya ng puno eh. Turkey yun, no, tita? May pa-zoom in yung patay sa Hinsi Dam. Dito pala madami talaga naman. Oh, nagkalat lang sila dito mga kayami. Muntikan pa kami lumabag sa batas kanina. Muntikan pa namin pasukin yung no entry. Ayun, ang dami dito. Oh, mas malapit pa. Uy, nakakaano yung lumilipad-lipad na yun. Ayan o. Oh. Ang dami nila dito. Magsawa ba ako sa kangaroo? Meron pa tayong panet-net nung kanina. Ito pala yung malapit eh. Oh. Nagpapakahirap-hirap kami doon. Ito pala mga kangaroo. Wow! Natatawa naman ako. Kasama nila yung mga swan na oh. Hayahay. Oo, nag-iinat to. Ayan. Hop. Hop. Natatawa kanina. Oh. Op, 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 op. Huwag ka pupunta sa akin, scary. Laki dito. Pwede siyang lumabas kasi wala siyang harang. Oh no! Nakakatakot. Nakakatakot, parang kakagatin yung kamay. Ay, ang galing. Oh, di ba? Grabe. You want more? You want more?
Hindi nakakatakot, tita, di ba? Ano? Ito? Anong tawag dyan? Ayan. Anong tawag dito, tita? MU? Ayan, oo. Native daw to mga kayami. So, bibihira daw to. Ito yung bird talaga na Australia. Nakakatakot. Ang laki niya para siyang dinosaur. Scary. Ano bang tinutuka mo dyan? Ha? Uy! Kamarap. Ayan! Side view! What follows is a brief construction montage. One hour later. So, random vlog na lang tayo mga kayami. Dumaan tayo dito sa Karambin. Hindi ko alam kung anong tawag sa beach na to, pero sa Karambin siya. Sobrang ganda ng view. Grabe. Tapos white sand pa siya. Ganda. Say hi, tita! Ganda, diba? Dumaan lang tayo dito bago tayo umuwi. So, magpapapicture lang tayo konti, tapos larga na tayo kasi malayo pa yung babiyahihin natin. Si Tito nag-inig. Sa itaas. May view deck sa taas.
Buksan na lang muna ubi. Akit tayo sa taas. Sa tuktok. Sa view deck. It's a Carambin Beach Resort. Many hours later. So time check, alas 5 na po ng hapon at kadarating lang po natin from Carambin sa Gold Coast. So katulad ng sinabi ko kanina, random vlogs po ang gagawin natin kasi hindi natin alam kung saan tayo mapapadpad for today's video. So ayun na nga. So ang talagang balak lang talaga namin for today's half day lang talaga kami gagala. So sa Hinzidan lang talaga kami pupunta para makakita ng kangaroo. But then bigla-bigla nag-aya po si Tito Jude pumunta po sa Carambin Wildlife Sanctuary para makakita tayo ng live na koala at saka po ng kangaroo. So close encounter po ang nangyari po sa atin. Again, nagpapasalamat po ako ng marami kay Tito June at saka po kay Tita Sol. So very thankful tayo. Hindi lang yun. So from Hinzi Dam, napunta tayo sa Carambin Wildlife Sanctuary. And at the same time, napadaan tayo sa Palm Beach. Kanina sabi ko sa vlog kanina, sabi ko, Carambin Beach, hindi pala, Palm Beach pala siya. So correction na lang po, sa Palm Beach pala siya. So super nag-enjoy ng lingkod na si Yams TV. Sigurado hindi ako makakatulog niya mamayang gabi. Nakakatuwa lang talaga mga kayami. Kung makikita nyo lang kaming dalawa ni Tita Sol kanina sa Hinzi Dam, nung nakakita kami ng kangaroo. Talagang todo zoom in kami para lang makita namin yung kangaroo ng malapitan. Hindi natin ina-expect na mapupunta tayo sa Carambin Wildlife Sanctuary kung saan napakain natin ng malapitan ng kangaroo at nakita natin ang koala na gising na gising. At saka hindi yung natatanong mga kayami, takot na takot ako sa lizard. Kahit saan ka lumingon dun sa Carambin Wildlife Sanctuary, lumilitaw siya, lumilitaw yung mga iguana. Ang laki niya talaga. As in, magugulat ka. Dapat pag nandun ka, alert ka kasi hindi mo mamamalayan. Maya-maya lang, nasa tabi mo na siya. Eh, takot po naman ako sa mga lizard. Yes, abangan niyo po yung bago kong channel dahil pagdating po natin sa Pilipinas ay gagawa po tayo ng panibagong channel which is a random vlogs na babalik po tayo sa pagbablog ng mga aso, ng mga pusa at kung ano-ano pang mga hayop na makikita po sa grotto at saka po sa Bocaue, Bulacan. Ang napansin ko lang mga kayami, marami tayong mga viewers pero hindi po nakasubscribe sa ating channel. Baka naman po, paklik na lang po ng subscribe and don't forget, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlog. Magkita-kita po tayo ulit sa aking next vlog. Paalam!